Nag-walking na naman nga po kami ni Buyok kaninang umaga, kasama nga po namin si Oranggi at grabe mga mare, sobrang sakit na po talaga ng aking puson. Hindi na po talaga ako makalakad ng maayos kanina at patigil-tigil nga po kami sa paglalakad ng aking Buyok at pakiramdam ko nga mga mare lalabas na po talaga ang aming baby boy. Nakita na nga rin po namin itong si Blacket, nasa kabilang barangay lang pala siya mga mare, tapos nagpakain na nga rin po kami ng mga aso doon sa pulo. Nakasalok pa nga po kami ng Skylab ng aking Buyok mga mare dahil namimiss na nga daw po niyang mag-ulam ng tilapia. Hi guys! Panibagong araw, panibagong mini vlog na naman nga po ng buhay namin ni Buyok dito sa isla. At kaninang umaga nga pala mga mare, nag-walking na naman nga po kaming dalawa ni Buyok, kasama nga po namin itong si Oranggi. Nagtataka nga po kaming dalawa ni Buyok dahil kumakain nga ho siya ng mga damo-damo dito sa may tabing daan at nag-aalala nga ako mga mare at baka nga po siya ay malason. Pero sabi naman po ng aking Buyok ay baka nga daw po may nararamdaman itong si Oranggi, kaya naman naghahanap nga po siya ng mga pwedeng makain ng mga damo-damo. Baka nga daw po sanay na sanay itong si Oranggi kumain ng mga damo-damo doon sa pulo dahil wala naman silang makakaing iba doon. Maya-maya pa nga mga mare, nagtataka nga ako dito kay Oranggi at parang nanginginig at yung pala naman ay susuka nga po siya. Pumunta pa nga po siya doon sa may damuhan para sumuka ulit mga mare, pero nung nakasuka na nga po siya parang guminhawa naman po ang kanyang pakiramdam. Pagkarating naman po namin dito sa kabilang barangay mga mare, nakita naman po namin agad itong si Blacket, nakilala nga po niya agad din kami. Tahol nga po siya ng tahol dito sa aking Buyok mga mare, tapos palagi nga po niyang kinukulbit ng kanyang paa ang binti nga po ni Buyok. Kung napanood nyo nga po yung vlog namin nung nakaraan mga mare, ay bigla nga pong nawala itong si Blacket. Bumalik po pala siya sa bahay ng dati niyang amo. Mahigit isang taon na daw po palang nawawala sa kanila itong si Blacky mga mare, at hindi nga daw po nila alam na ito ay nasa pulot. Kung hindi pa nga daw po nila napanood sa aming vlog ay hindi pa nga daw po nila malalaman. Tuwang-tuwa nga po sila mga mare at pare nung bumalik nga po sa kanila itong si Blacky, at grabe palang memorya ng aso, kahit isang taon na mga mahigit nawawala sa kanila ay alam pa nga rin po ang kanilang bahay. Hindi ko na po kayang maglakad pa uwi mga mare, kaya naman si Buyok na nga lang po ang pinauwi ko at nagpapasundo na nga lang po ako gamit nga po ang bangka. Nakakatuwa nga po si Blacky mga mare dahil sunod nga po siya ng sunod sa aking Buyok at hindi nga po siya pwedeng isama dahil may nagmamay-ari na nga po ulit sa kanya. Matagal nga po namin nag-aantay ni Oranggi dito sa waiting shed mga mare, at maya-maya nga lang dumating na nga rin po itong aking Buyok. Nakatingin nga lang po sa amin si Blacky mula sa malayo mga mare, kaya naman sabi ko nga baka ayaw na nga rin po sa amin. Kaya po pala bantagal dumating ng aking Buyok mga mare, kinuha pa po pala niya yung mga pagkain ng aso at magpapakain nga po kami ng aso ngayon doon sa pulong malaki. Nakakalungkot lang talagang isipin mga mare dahil napamahal na nga po sa amin si Blacky, pero wala po kaming magagawa dahil meron nga pong may-ari sa kanya. Yun naman po talaga ang goal namin, yung isa-isang maubos sa mga aso dito sa pulo para magkaroon nga po sila ng sarili nilang mga pamilya. Sabi nga po ng aking Buyok mga mare, mag-aalaga na nga lang po ulit kami ng isa pang aso at kung may makagusto nga po ibibigay po namin. Gutom na gutom nga po itong mga aso mga mare at pare, talaga namang sunod ng sunod sa aking Buyok kung saan nga po siya magpunta. May bagong aso na naman nga po kaming nakita dito sa pulo, talaga namang napakapayat at napakaamos. Hindi pa nga po nakontento ang mga aso sa kanin na may dog food na may isda mga mare, kaya naman eto't pinagsalin nga ulit sila ni Buyok ng dog food. Mabuti na lang talaga at meron nga po tayong mabubuting mga followers at mga kababayan na handang magbigay ng tulong para dito po sa mga aso. Sa katunayan nga po niyan mga mare, minareceive na naman nga po akong chat sa dalawang tao at meron nga daw po silang ibibigay na dog food sa amin. Meron nga rin pong nagpapadala ng pinansyal na tulong sa amin para sa mga aso mga mare, yun nga po ilalaan namin para sa kanilang mga susunod na araw. Minsan po kasi mga mare, sunod-sunod nga po ang nagpapadala ng tulong at kung minsan naman nga po wala halos po talaga. Pagkatapos nga po namin magpakain ng mga aso mga mare, dumiretso naman po kami dito sa aming Skylab na nasa bandang laot at sasalukin nga po namin ito. Napagkakahina na po talaga ng panguhuli ngayon sa Skylab mga mare dahil tingnan nyo naman at ilang linggo na nga po namin itong hindi naaangat at ganyan nga lang po ang huli. Pinili pa nga po ni Buyok yung matatabang tilapia dahil yun nga po ang iuulam namin, at yung mga payat naman mga mare, binalik nga po niya dito sa aming Skylab. Sa mga oras nga na yan mga mare, sumasakit na naman nga po ang aking puson, tapos mawawala, tapos babalik na naman po. Gusto na nga po akong itakbo ni Buyok sa ospital mga mare, pero sabi ko naman sa kanya tolerable pa naman po ang pain. Pag uwi nga po namin ng bahay, natulog lamang ako at medyo nawala-wala nga po yung pananakit. Pero hanggang ngayon nga po na nagbo-voice over ako mga mare, medyo sumasakit-sakit na naman po, pero nawawala tapos uulit na naman po. Ba't kaya ganun na Ang inaantay ko nga pong sumakit ang aking sasapnan mga mare, pero hindi pa naman po sumasakit at puson pa nga lang po ang aking inirereklamo sa aking Buyok. Sa tingin nyo mga mare, malapit na po bang lumabas ang aming baby boy? Kaya naman mga mare, kung nagustuhan nyo nga po itong video na to at kung nakarating nga po kayo hanggang dito sa duloy, baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow
na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood.